So mga idol, konting recap tayo sa naging pagkatalo ng Los Angeles Lakers at magkakaroon na ho sila ng panibagong adjustment. Meron ho mga pinagsisihan itong si Coach JJ Redick sa pagtanggal niya sa mga player ho sana ng Lakers na magdadala sa pagkapanalo sana. Especially doon sa dalawang big man na in-out at iniwan po yung mga player ho na hindi naman napapakinabangan, nasa bench ma rin. Pero bago yan kaibigan, kung bago ka lang, huwag muna kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Very obvious naman mga kaibigan na mahina na talaga ang Lakers ngayon dahil nga po sa bulok na sistema nito nga pong si Coach JJ Redick. Kung titignan naman natin yung naging game 5 ng Lakers at ng Minnesota, kayang-kayang manalo ng Lakers mga idol. At home court pa ng Lakers yun pero natalo ang Lakers mga idol. Ngayon mga kaibigan, dahil nga po chinecheck din ng management ng Lakers yung mga pagkukulang ni Coach JJ Redick, ang isang pwedeng mangyari dito ay mapalitan talaga si Coach JJ Redick ng panibagong head coach. At marami talagang gustong maging head coach ng Lakers. Bukod ho kasi sa pinapahalagahan ng Lakers management, yung mga nagiging head coach nila, talagang malaki din yung sahod. Eto pa mga kaibigan, yung sinasabi ko sa inyo na na-realize o nakita ni Coach JJ Redick na kanyang malaking pagkakamali nang bitawan niya yung dalawang big man sana na magdadala o magbibigay ng malakas sa depensa at kapalitan ng sana itong si Jaxson Hayes, si Christian Coloco at si Trey Jemison. Marami kasi nagsasabi wala naman daw full contract itong dalawang big man na yan, kaya naman daw tinanggal itong si Coach JJ Redick. Iniwan si Alex Len at syempre nandyan si Maxi Kleber. Pero maraming hindi nakapansin sa abilidad o kakayanan nito nga po si Christian Coloco. Very fit at talagang kayang-kayang makipagsabayan sa mga intense and crucial game. Number 1 kasi dito na kailangan ng Lakers talaga, lalo na sa game 5 ay yung malakas sa depensa. Kung kailan ba naman game 5 hindi pa nakapaglaro si Jaxson Hayes dahil sa kanyang problema. Tapos nakita naman natin tatlong star player ng Lakers ngayon na talagang nasasayang dahil nga po sa maling sistema. Si Luka Doncic, si Austin Reeves at eto nga pong si LeBron James. Mga kaibigan, kung napansin nyo ho yung game 5 mga idol, malaki yung chance naman talaga na manalo ang Lakers doon. Pero dahil nga sa bulok ng sistema nitong si Coach JJ Redick, natalo ang Lakers. Ngayon magbabago ang sistema ng Lakers para nga po sa off-season or sa next season ay mas malakas na ang Lakers. Magbabago yan dahil nga po panibagong head coach na ang kanilang nakikita ngayon na mag-handle nga po dito sa Los Angeles Lakers. So alam naman natin si Mike Malone mga kaibigan, dating head coach ng Boston Celtics at napakagaling nito mag-manage o mag-coaching sa mga player. Hindi ito basta-basta nagla-line up ng mahina at halos lahat ng mga player na mamanduhan niya o nagkakaroon ng maayos na rotasyon. Etong si Coach JJ Redick, naglaro man siya dati sa NBA, naglaro man yan, kulang pa rin sa experience. Kaya nga sinasabi natin dito, hindi sapat yung pagiging coach nitong si JJ Redick para hawakan ho ang Los Angeles Lakers. Idadagdag ko pa mga kaibigan, matagal na nagre-request etong si LeBron James at si Luka Doncic ng makakasama nila na big man o sentro. Na topic na pag-usapan na rin natin na gusto talagang i-request noon pa man nitong si LeBron James, si Dwight Howard. Pero hindi yan pinapansin nito nga pong si Coach JJ Redick. So marami nagsasabi bakit daw dapat kay Coach JJ Redick, siya ang head coach tapos mamanduhan niya o ipapaalam niya ito sa management po ng Los Angeles Lakers. Dahil nga tinanggihan niya yung mga request ni Luka, yung request ni LeBron James, ngayon siya naman ang tatanggalin sa request naman niya ng mga star player ng Lakers. Ngayon po sinasabi ng karamihan wala na nasa Boracay na daw ang Los Angeles Lakers. Pero wag muna tayong magpakasiguro dahil sa off-season, next season, magbabago na ang Lakers, mas malakas na sila. So paano to magiging malakas? Wala naman daw bagong play, yun at yun lang din mga kaibigan. So siguro hindi nyo napansin yung kakayanan ng mga bench player ng Lakers. Tulad na lamang ni Dalton Knecht, doon sa game 5 kung ginamit yan ni Coach JJ Redick, mas malaki yung chance na manalo nila. Bakit? Yung consistency sa mga tira sa labas, ito nga po si Dalton Knecht, mas magaling pa kung ikukumpara natin kay Austin Reeves, kay Luka Doncic, dito kay Gabe Vincent. Well, nakita naman natin consistency is the king nga po para manalong Lakers sa kanilang mga laban. Pero binangko lamang ni Coach JJ Redick at hindi pinaglaro.
Napakalimit din ng oras mga kaibigan na naibibigay nga po sa ibang mga bench player tulad na lamang ni Gabe Vincent na bibigyan man ng mahabang minuto, hindi naman napapasahan ng bola. Kaya dapat ginagamit din yung second unit ng Lakers no, at pinagpapahinga yung starting five. Kaya nga po kapag mga intense and crucial game, yung ginagamit sa starting five, pinagpapahinga no, pagdating ng second quarter para babad na babad sila pagdating sa second half, sa third and sa fourth quarter po mga kaibigan. So hindi ko sinasabing hindi pa ako nakakamove sa pagkatalo ng Lakers, bagkus pinapaliwanag ko lamang sa inyo yung magiging sistema ng Lakers. Yan muna ang update ko mga idol, and please pakiusap naman ako ng isang like and subscribe bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat po.